Dakila at mapagpala po naming Diyos na ang trono ay nasa kaitaasan ng mga langit. Sa oras na ito, Ama, kami lubos nga nagpapasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan at ng inyong kagandahang loob. Salamat na ang bawat isa sa amin ay inyong iniingatan, buhat sa aming mga tahanan, hanggang sa kami nakarating sa bahay dalanginang ito at kami inyong pinagsama-sama upang purihin ka at luwalhatiin ang inyong banal na pangalan, O Diyos. Ngayong gabi, amin pong muling sariwain ang inyong mga salita sa pangunguna ng amin pong District Pastor, si Pastor Bal San Pedro. Siya naway kasihan ang patuloy ng inyong banal na espiritu upang ang kaalaman at karunungan ay maigawad sa bawat isa at aming maunawaan at maging gabay ng aming araw-araw na pamumuhay. Nga kami lalakad sa inyong harapan na may katapatan, O Diyos. Amin pong hinihiling na ang bawat isa sa amin ngayon, inyong buksan ang unawa at pagpalain kaming sama-sama at sa bawat landas na aming paglalakbay, kami magtatagumpay sa pangunguna po ng inyong banal na presensya, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Magandang gabi sa atin lahat, mga kapatid. Happy midweek. Amen. Tayo po ay nasa pangatlong gabi na po, no, ng ating seminar about stewardship, o ang Tagalog ay ang katiwala. So, patuloy ba tayong nabibless, mga kapatid? Gabi-gabi? Hindi lamang tayo na bibless, kundi patuloy tayong nakikinabang, di po ba? So, mas malalim pa yung pagkaunawa natin tungkol sa stewardship sa ating buhay bilang mananampalataya at bilang bayan ng Diyos. Tayo ay patuloy na pinagkakaluban ng Panginoon ng karunungan at higit sa lahat, mga kapatid, ay patuloy tayong tinutulungan kung nasaan po tayo ngayon. Dahil ang ating iglesia dito sa Rampano ay bagito, kanga, sabi nga nila. So halos lahat ng miyembro ay mga bago rin sa panunungkulan at siyempre nandyan din si Brother Mascardo at saka Brother Anis na kumbaga ay dalubhasa na sa gawain. Kaya sila po ang namumuno dito po sa ating church na to. So, welcome ko po lahat, mga kapatid, ang mga bagong kasama natin ngayong gabi, ang pamilya po ni Pastor Bal San Pedro. Ma'am, magandang gabi po at ang kanyang mga anak. At ganoon din po si Brother Jolan. Magandang gabi, bro. At kami po ay nagagalak na makasama kayo muli. At sa mga pangilang gabi na po tayo ngayon. Pangatlo, no? So gabi-gabi narito po tayo. So magandang gabi muli mga kapatid. At tayo ay pangungunahan po ni Pastor Bal San Pedro. At siya po ay sinugo ng ating Panginoon upang mas higit natin maunawahan kung ano bang ibig sabihin ng stewardship. At ang kanyang karunungan sa pagbabahagi sa bagay na ito ay pinapasalamatan natin siya dahil patuloy siyang nagpapagamit sa Panginoon. At sa suporta rin ng kanyang anak at si Jemima San Pedro, ay siya po yung nanguna sa ating pag-aawitan. So kanina kung sino yung pwedeng mag-chorister, siya na yun. Sino ba yun? Kasi hindi ko po kilala, first time ko pong makita itong magkapatid. Kaya welcome po. At napakapalad dahil merong magandang dalaga na si Pastor Bal na siyang nanguna para sa ating pag-aawitan. At syempre, nanguna po sa ating panalangin po ay si Brother Ray Ranes. Maraming salamat, Brad. At
Pagkakaluban tayo mga kapatid ng Flores family, Flores sisters, sina Sister Claribel at sa Sister Marian na silang magbibigay po sa atin ng special song sa gabing ito. So bago ko po ibigay sa pagkakataong ito sa ating kapatid na kakanta, ako po ang inyong lingkod, Brother Dudes, ang inyong tagapagpakilala ngayong gabi. Maraming salamat po at happy midweek.
Maraming salamat po sa awit na atin pong napakinggan sa gabing ito, mga kapatid, at sana ito po ay nakapaghanda ng ating mga puso sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos sa gabing ito bilang pagpapatuloy po natin, mga kapatid, ng ating pong serye ng pag-aaral tungkol po sa Compliant Church at sa ating pagiging katiwala. Sabi ng awit ay nagpapaalala sa atin na ang tangi daw pong pwede nating maging alay sa Panginoon ay walang iba kundi ang ating sariling buhay. Alam niyo po ba, mga kapatid, na yan ang team ng stewardship, mga kapatid. At sa gabing ito ay atin hong pag-aaralan ang may pamagat na paraan ng pamumuhay ng isang katiwala. So kagabi atin pong pinag-aralan kung gaano kahalaga na maituro po natin sa ating mga kapatid, higit sa lahat sa ating mga kanya-kanyang pamilya at sa ating mga anak, ang kahalagahan ng pagiging katiwala. Para ito, mga kapatid, ay maunawaan ng marami at ito ay kanilang mai-apply sa kanilang mga buhay. Sapagkat sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ay marami pa rin ang mga kaanib natin sa iglesia na hindi talaga tuluyang nauunawaan ang pagiging katiwala, mga kapatid. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na nagkaroon po tayo ng ganitong pagkakataon na ito po ay mabigyan natin ng pansin, mga kapatid. Ano po? At ako po ay umaasa na sa ating pong ginagawang pag-aaral gabi-gabi ay tayo po ay nakapangatlong gabi na, ay sana, mga kapatid, ay marami po tayong natutunan sa ating pong mga pinag-aralan. Paraan ng pamumuhay ng isang katiwala. So kagabi, dinefine na po natin, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng pagiging katiwala. At ngayon, ay atin naman hong tatalakayin kung ano yung paraan ng pamumuhay ng isang tapat at mabuting katiwala. Siya po ay si Linford Christie. Kung inyong kilala siya, siya po ay sikat na British Olympiad sa larangan ng pagtakbo o sprinting. Siya po ay sumali noong 1992 sa sprint na sa isang paligsahan. Nabigo siyang ipagtanggol ang kanyang gintong medalyang sa Olympic title noong July 21, 1996 dahil siya po ay na-disqualified. At ang dahilan ng kanyang disqualification dahil siya po ay gumawa ng maling simula. Kung importante sa mananakbo ang makapagsimula ng tama, ganon din po sa pagiging katiwala. Kailangan nating iwasan ang maling simula. Ang tagumpay ng lahat, mga kapatid, ay nakasalalay sa tamang simula. Sabi nga ng kasabihan, pag nagsimula ka ng mali, matatapos ka ng mali. Pag nagsimula ka ng tama, matatapos ka ng tama. Kaya sa pagiging katiwala, napaka-importante po na tayo ay kailangan magsisimula sa tama para matatapos natin ito ng tama, mga kapatid. Katulad ng mananakbong yan, mga kapatid, hindi niya nakuha yung pinakamahalaga sa kanya, na walang iba kundi yung Olympic gold, mga kapatid, at record sa mundo. Nang dahil saan? Dahil sa maling pasimula. Na-disqualify siya kasi hindi pa pumuputok yung baril na mag-i-start ng kanilang pagtakbo ay nakatakbo na siya. Okay? So mali yung kanyang pasimula. Ngayon, sa pagiging katiwala, ano po ang dapat nating gawin? Ano ba yung mga maling simula sa pagiging katiwala? Sabi po sa atin, magsisimula tayo ng mali kapag nakatuon tayo sa ginagawa ng katiwala kaysa sa kahulugan ng pagiging katiwala. Ayan, kapag nakatuon tayo dun sa ginagawa
ng isang steward o ng isang katiwala at hindi tayo nakatingin doon sa tunay na kahulugan ng pagiging katiwala, mga kapatid, tayo po ay nagsisimula sa mali. Sumunod, magsisimula tayo ng mali kapag nakatuon tayo sa kung ano ang makukuha natin mula sa mga tao kaysa sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Kasi madalas, pag nagpo-promote tayo ng stewardship, lagi tayo nakatingin dun sa mga makukuha. Di ba? Makukuha natin sa mga tao, sa mga member. Yan po ay maling pasimula. Ano pa? Magsisimula tayo ng mali kapag ang ating mga sermon ay nakatuon sa ikapu. Kasamaan ng pera at materialismo, at kapag gumagawa tayo ng mga programa na nag-oorganisa tayo ng mga kampanya, katulad ng mga nagsusulisit, nagsasanay ng mga solicitor at nagbibigay ng mga liham ng apila. Solicitation letter. Yan. Sabi rito, kaya kung minsan kinikilabutan ako pagka yung magdi-divine worship tayo, tapos laging nababasa natin palagi yung Malakias 3:10. Alam nyo kung ano nakalagay sa Malakias 3:10? Ano nakalagay doon? Ninanakawan baga ninyo ang Diyos? Oo, ninanakawan ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik ng 10 bahagi at mga handog. Ayan. So, mabigat yon kasi magiging magnanakaw ka. Sabi ng banal na kasulatan. Ano pa? Nagsisimula tayo ng mali kapag iniisip natin ang pagiging katiwala ay nangangahulugang ikapu at mga handog. Sa katulad ng ating pinag-aralan sa nakalipas na 2 gabi ay pinatunayan sa atin na ang pagiging katiwala is not a matter of money but it is a matter of relationship sa ating Panginoon. At yan po ang ating bibigyan ng pansin ngayong gabi. Ang totoo, ang mga maling kuro-kuro na ito at ang ating pagtuon sa pagbibigay ay lumikha ng mga sumusunod na problema. Anong problema? Kawalan ng tiwala sa mga pinuno at sistema ng iglesia. Ayan. Pangalawa, diversion of tithe and offerings ng mga miyembro sa ibang tao at grupo. Ayan. So, dito ko na lang ibibigay yung tithes ko. Total, sa Panginoon naman to eh. Isweldo ko na lang ng missionary. Tulong ko na lang ng missionary. Total, gawain din naman to ng Panginoon eh. Diversion ng tithes and offering. Hindi naman masama, pero hindi sang-ayon sa panukala ng ating Panginoon. Ano pa? Pagpapalit ng sistematikong pagbibigay sa mga proyekto. Mga kapatid. Paglaban sa pangangasiwa ng mga pastor at miyembro ng simbahan o ng iglesia. Ayan. Kaya madalas dito tayo nagkakagulo. Pag merong isang kapatid na hindi nagustuhan ang pamamalakad sa church, di na magbibigay ng tithe. Naalala ko nung ako po ay church pastor ng Fernandez Church. Unang-unang dating ko doon, mga kapatid, ay meron pong nag-challenge sa akin. Hindi ko nababanggitin sa inyo yung pangalan kasi kilala nyo eh. Kilala ng iba sa inyo. Pagdating ko po doon, nagkaroon ng crusade. Marami po ang nabinyagan. Merong isang kapatid na humihingi sa akin ng Bible. Sabi ko sa kanya, kapatid, wait lang. Unahin muna natin yung mga bagong binyag. Nagalit siya. Sabi niya, para Bible lang. Pinagdadamot mo pa. Sabi niya ganyan. Pinagdadamot mo pa, Bible lang. Salita naman ng Diyos yan. Gagamitin naman namin yan. Sabi niya ganyan. Nagtaas na siya ng boses. At ang pinakahuli, yun ang pinakamatindi. Na sinabi niya na, Bible lang yan, di mo maibigay sa akin. Yung tithes nga namin, kayo kumakain. Alam nyo mga kapatid, namula yung tenga ko eh. Sabi ko sa kanya, kapatid, kahit na ikaw ay magbigay ng tithes o hindi, mabubuhay kami. Dahil ang nagpapakain sa amin, hindi ikaw.
kundi ang Panginoon. Dahil ang ikapo na ibinabalik mo ay hindi sa iyo. Huwag mong angkinin, nang aangkin ka ng hindi sa iyo. Ang ikapo na ibinabalik mo, kapatid, ay sa Panginoon. At ang Panginoon ang nagpapasweldo sa amin, hindi ikaw. Hindi ikaw. At yan ay according sa sistematikong pagbibigay sa banal na kasulatan. Bakit may mga ganitong mga pangyayari? Sapagkat mali ang pagkaunawa sa salitang pagiging katiwala. Akala nila sila ang may-ari at ang Diyos ang manager. Baliktad, di ba? Baliktad. At dahil doon, gusto nila, kung anong gusto nilang gawin, gagawin nila. Pero ganun ba ang dapat na maging buhay o paraan ng pamumuhay ng isang katiwala? At dahil ganun nga ang nangyayari, ito po yung mga problemang dumadating sa loob ng ating iglesia. Kaya kung hindi tayo magiging maingat dito, mga kapatid, lalo na sa pagtuturo natin ng pagiging katiwala sa ating mga miyembro, you know what? Talagang tayo po ay mahahati at magkakagulo at mawawala ang pagkakaisa sa ating kalagitnaan. Now, kailangan tayong magsimula sa tama. Sa pagiging katiwala, kailangan po tayong magsimula sa tama. Ano yung tama? Una, kailangan ituon po natin ang ating pansin sa katiwala, hindi sa ginagawa ng katiwala o hindi sa magagawa ng katiwala. Kailangan ituro natin sa isang katiwala ay dapat ituro natin siya kay Kristo, hindi kung saan-saan. Mga kapatid, iyan po ang mga pasimula na tama sa pagiging katiwala. Alam nyo, tayo pong mga tao, mga kapatid, hindi po tayo perfect. Tayo ay nilalang ng Diyos, bagamat ang pagkalalang sa atin ay katulad sa imahe ng ating Panginoon, katulad ng pinag-aralan natin sa unang gabi. Pero nang ang kasalanan ay pumasok sa atin, mga kapatid, walang kahit isa sa atin ang pwedeng magsasabi sa kanyang sarili na wala akong kasalanan. Wala. Dahil lahat po tayo, mga kapatid, from the very beginning na tayo ipinanganak at ipinaglihi ng ating mga magulang, we are all sinners. Makasalanan po tayong lahat, and therefore, ang sabi ng Biblia, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang maging mga bago. Sa ating likas, mga kapatid, na katangian, tayo po ay makasalanan. Wala hong pwedeng mabuti ang pwede nating gawin sapagkat ang tendency ng isang makasalanan ay hindi ang gumawa ng mabuti, kundi ang gumawa ng masama. But praise the Lord! Ang sabi, ang good news, mga kapatid, ang mabuting balita, ang sabi ng Biblia, kung tayo ay na kay Kristo, ay magiging bagong nilalang tayo at yung dati nating pagkatao ay mawawala sa atin na pagiging makasalanan at tayo'y pawang magiging bago kay Kristo. Ibig sabihin, tayo po ay pwedeng maging matuwid sa harap ng Diyos through Jesus Christ. At tayo ay kanyang babaguhin. Ang sabi sa Galatia 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kaya sabi ko po sa inyo, karaang gabi, tayo po bilang makasalanan, tayo ay nakikipaglaban araw-araw. At ang pinakamatinding kalaban natin ay yung sarili natin. That's why without Christ, we are nothing, mga kapatid. Hindi natin magagawang maging matuwid sa harap ng Diyos kung wala ang ating Panginoong Hesus. Kaya, napaka-importante, mga kapatid, na ang buhay natin ay kilalang-kilala natin. Kayo po ba kilala niyo sarili niyo? Maraming mga tao ang madalas nagiging mapagmataas because they don't know themselves. Hindi nila kilala yung sarili nila. At ito ngayong gabi, pinakikilala po sa atin ng banal na kasulatan
na tayong lahat, mga kapatid, ay isang likas na makasalanan. At tayo ay nakikipaglaban palagi sa ating sarili. Kahit na tayo ay narito na sa loob ng simbahan at narito na sa iglesyang ito. Mga kapatid, kaya kung wala ang Panginoong Hesus, hindi po natin makakayang gumawa ng mabuti. Tandaan po natin, hindi lahat ng mabuti ay mabuti. At hindi lahat ng masama ay masama. Lahat ba ng nasa kulungan, nagkasala, ay gumawa ng masama? Hindi rin. Pero may mga taong gumagawa ng mabuti, akala natin mabuti, pero ang motibo ay masama. Di ba? Katulad ng lagi kong ine-example na merong isang matandang lalaki na naglo-loan mower sa kanyang garden at merong dumaan na isang kabataan at nakita niya yung matanda na nagmamawer at nilapitan niya. At ang sabi niya, "Lolo, ako na po. Tutulungan na po kita at ako na po ang magmamawer." Ang tanong doon, mabuti ba yung ginawa niya? Mabuti, kasi tinulungan niya eh. Naawa siya dun sa matanda, tinulungan niya. Pero habang siya po ay nagmamawer, iniisip niya, naglalaro sa isip niya na itong matandang ito, mayaman, nag-iisa na lang. Kaya tulungan ko siya, baka sakaling bago mamatay ito, baka mapamanahan ako. O, di ba? Nung una, mabuti, pero naging masama. Kaya huwag tayong laging magre-rely, mga kapatid, sa kung anong nakikita ng ating mata. Dahil madalas yung nakikita ng ating mga mata, yun ang hindi totoo. Pero yung nasa loob, yun ang totoo. Yung nasa puso ng tao, yun ang totoo. Mga kapatid. Okay? Sabi sa atin, ng isang author na si Maurice Benden, si Pastor Maurice Benden ay sumulat ng isang katagaan, sabi niya, ang kabutihan na panlabas lamang ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ang mga nagtagumpay sa pagiging mabuti sa labas ng kanilang sariling lakas ay nakahiwalay sa pangangailangan ng isang tagapagligtas. At dahil sa pakiramdam nila, ay hindi na nila kailangan ng ating Panginoon, hindi sila pumupunta kay Kristo upang tanggapin ang kaligtasan na hinihintay niyang ibigay sa kanila. Nakita nyo, alam nyo mga kapatid, marami pa rin pong mga Kristiyano na ang feeling nila sa sarili nila, kayang-kaya na nila sa sarili nila. Dahil sila ay gumagawa ng mabuti, at ang paggawa nila ng kabutihan ay galing sa kanilang sariling effort, mga kapatid. Ang sabi po dito ay ito ay isang kasuklam-suklam sa harap ng Diyos. Sabi naman ng Councils on Diet and Food, page 35, ang plano ng pagsisimula sa labas at pagsisikap na magtrabaho papasok ay palaging nabibigo o nabigo at laging mabibigo. Ang plano ng Diyos na kasama mo ay magsimula sa mismong upuan ng lahat ng kahirapan, ang puso. At pagkatapos ay mula sa labas ng puso ay maglalabas ng mga prinsipyo ng katuwiran, ang reformasyon ay magiging panlabas at panloob. So anong ibig sabihin natin nito, mga kapatid? Kapag ka po ba kayo ay naghugas ng baso, saan kayo nagsisimula? Sa labas o sa loob? Ha? Pag naghugas tayo ng baso, saan natin sisimulan? Sa loob, papalabas, di ba? Oo. Sa ating pong buhay Kristiyano, ang pagbabago natin, mga kapatid, dapat hindi nanggagaling sa labas. Kundi saan nanggagaling? Sa loob. Sa loob ng ating puso at ito ay papalabas. Dahil ang pagbabago o yung tinatawag nating reformation ay dapat sangkot ang panglabas at panloob. Hindi po pwedeng sa labas lang tayo magbabago, pero ang puso natin ay ganun pa rin. Mas maganda pang unahin nating baguhin ang buhay natin sa loob at ito ay makikita sa labas, mga kapatid. Kumbaga, pag ang ating pagbabago ay nagmumula sa puso,
at makikita sa ating mga kilos at galaw, mga kapatid, hindi po pagiging hipokrita yon. Ang pagiging hipokrita na katulad ng mga eskriba, maganda sa tingin ng mga tao yung kanilang ginagawa, pero ang puso nila punong-puno ng ano po? Kasakiman. Ng kasakiman, ng kayabangan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kayong mga abang pariseyo, kawawa kayo, kaawa-awa kayo. Para kayong mga simenteryo, para kayong mga puntod sa simenteryo na pinagaganda yung labas, pero ang loob, puno ng mga bulok na laman at buto ng tao. Ayaw po ng Panginoon ng pagiging plastic. Sa ating pagiging Kristiyano at pagiging alagad, ang gusto ng Panginoon, magpakatotoo tayo. Paano tayo magiging totoo? Kailangan ang pagbabago natin, mga kapatid, ay mula sa puso natin palabas. Kapag ang puso natin ay nabago, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, anumang bagay na mabuti na gagawin natin, yan po ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos, higit sa lahat sa mga taong nakakakita sa atin. At yan ang paraan ng pamumuhay ng isang tunay na katiwala. Siya po ay binabago ng Panginoon mula sa kanyang puso. Kasi ang sabi po ng Step to Christ, page 61, kapag ang puso ay nabago, ang hindi maiiwasang resulta ay isang pagbabago ng pag-uugali. Anong ibig sabihin ng salitang hindi maiiwasang resulta? Ibig sabihin nun, mga kapatid, wala tayong magagawa kundi ang magiging resulta ng buhay natin ay pagbabago ng pag-uugali. Walang pwedeng makapigil doon, mga kapatid. Sabi sa atin, kapag ang puso natin ay nabago, mga minamahal kong mga kapatid, kung, ang sabi sa atin, kung tayo ay susunod kay Kristo, kung ang pag-ibig ng Diyos ay mananahan sa atin, ang ating mga damdamin, ang ating mga pag-iisip, ang ating mga layunin, at ang ating mga aksyon ay magiging naaayon sa kalooban ng Diyos, gaya ng ipinahayag sa mga tuntunin ng kanyang banal na kautusan. Ang ganda po, di ba? Ang resulta pala ng isang taong nabago ang puso ng ating Panginoong Hesus sapagkat isinurrender niya ang kanyang sarili at lahat-lahat sa Panginoon. Lahat ng ating gagawin, maging ang ating aksyon, ang ating sasabihin, ang ating layunin, ang ating pag-iisip, lahat yan ay magiging sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ang buhay natin ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, anong ibig sabihin po noon? Ibig sabihin, hindi pa po talaga tayo totoong nabago sa ating mga puso. At yun ang kailangan po nating ilapit sa Panginoon. Dahil nananatili tayo sa isang buhay na walang nagiging pagbabago sa atin. Tandaan natin, mga kapatid, ang pagpunta sa loob ng church at pagsamba o pagsisimba ay hindi po makakabago ng ating ugali. Ang ating pagsisimba, mga kapatid, maging ang pagbibigay natin at pagbabalik ng tithes and offering ay hindi po makakatulong sa atin para maging karapat-dapat tayo sa harap ng ating Panginoon. Ang makakatulong lang sa atin ay yung tayo ay baguhin ng Panginoon mula sa puso natin. At ang mga susunod na gagawin natin, mga kapatid, hindi na po magiging mahirap sa atin. Dahil tayo po ay susunod na may pag-ibig sa ating Panginoon. Ang katiwala ay kailangang hikayat, converted sa ating Panginoong Hesus. Dahil kung hindi tayo konbertido, mga kapatid, ay ang ating buhay na gusto nating mabago ay hindi po magkakaroon ng kapangyarihan ng Panginoong baguhin tayo pag hindi po tayo tunay na hikayat. So una sa lahat, kailangan ipakita natin sa Panginoon na tayo ay Kanyang anak at tayo ay hikayat sa Kanya. Katulad ni Nicodemo. Anong sabi ni Nicodemo sa John 3:3-8?
Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Humihi ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Kaya ang isang taong hikayat, mga kapatid, ay isang tao na ang banal na Espiritu ay gumagawa sa kanyang buhay mula nang siya ay mabautismuhan. Kaya makikita nyo sa bautismo natin, mga kapatid, hindi lang tubig ang ating sangkap na kailangan, kundi maging ang banal na Espiritu sang-ayon sa pagkabautismo sa ating Panginoong Hesus. Why? Dahil pagkatapos nating hugasan, ilibing ang ating sarili at umahon tayo at tayo po ay magkakaroon ng pagbabago, alam ng Diyos na kung tayo lang, hindi natin mababago. Walang mababago sa atin. Kaya kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, ang bautismo, tubig at banal na Espiritu. Dahil ito po yung sangkap na babago sa ating buhay. Hindi nakakapagtaka na kung bakit maraming mga Kristiyano ngayon, inilibing yung sarili nung sila'y nabinyagan, pero pagkatapos na sila'y iahon, yung dati nilang pagkatao, nagmumulto. Bumabalik. Alam niyo, di ba, yung multo, bumabalik yan Sabi nila, bumabalik. Nagmumulto sa atin yung dati nating pagkatao kasi bumabalik. Bakit? Kasi, nung tayo po ay magpabautismo, hindi talaga tayo tunay na kumbertido. At dahil hindi tayo tunay na kumbertido, kahit nabautismuhan tayo, hindi tayo mabago. Bakit? Kasi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu hindi nakakagawa sa buhay natin. Wala. Why? Because we are not converted. Sabi, ang paghikayat ay gawain ng banal na Espiritu. Totoo yun, na nagbubunga ng pagbabago ng saloobin sa Diyos at lumilikha ng bagong kapasidad para sa pagkilala sa Diyos. Di ba? Yun po ang totoo. Kaya yung pagkahikayat, napaka-importante po nito at ito'y gawain ng banal na Espiritu. Kaya pag tayo po ay hindi hikayat at ang banal na Espiritu ay hindi gagawa sa buhay natin, mga kapatid, wala pong mababago sa buhay natin. Lalo na kung hindi natin ipagkakaloob ang ating mga sarili sa Panginoon. Ang pagkahikayat o pagiging hikayat ay humahantong sa isang nabagong buhay. Kaya yung isang tao na matagal na sa pananampalataya pero hindi nababago, hindi nagiging matured na Kristiyano, hindi po totoong converted yon. Hindi po siya talagang totoong hikayat. Dahil ang isang taong hikayat, taon-taon ay may nababago sa kanya at ang kanyang pagiging Kristiyano ay nagiging mature. Pero pag hindi tayo nahikayat, mga kapatid, kumbaga sa halaman, tayo po ay bansot. Dilig ka ng dilig, paaraw ka ng paaraw, pero hindi ka naman lumalaki. Kaya hindi nakakapagtaka, mga kapatid, na marami sa loob ng iglesia natin ngayon na mga nag-aangking Kristiyano at mga Adventista ay talagang totoong hikayat. Bakit kamo? Meron pa nga sa loob ng ating iglesia, mapagsabihan mo lang ng konti, nagtatampo, hindi na magsisimba. Is that a matured Christian, mga kapatid? No.
hindi mo napagbigyan sa kanyang gustong gawin, magwo-walk out sa loob ng simbahan, aalis at hindi na babalik. Galit pa sa'yo. Oo. At meron namang may mga Kristiyano rin na sa kanilang buhay, tama na lang sa kanila yung papasok sa simbahan, Miyerkules, Biyernes, Sabado. Pero sa kabila ng kanilang kasipagan sa pagsamba at pagpunta sa simbahan, pagbibigay ng tithes offering, pakikisama sa mga bayanihan, pero ang kanyang buhay ay hindi mo nasusumpungan ng pagbabago, and yet, ano pa rin siya? Parang batang, kumbaga sa bata, pasusuhin pa rin. You know what, mga kapatid, dapat magtanong na tayo sa sarili natin if we are look like that. No? Kasi, parang walang change. Di ba? Oh. Ang sabi sa atin, ang pagkahikayat ay tinawag na bagong kapanganakan, ang simula ng ating spiritual na buhay, according to Maurice Benden. Yan, ito raw po yung pasimula ng ating spiritual na buhay. Ano pa? Ang pagbabagong ito, ang sabi sa Desire of Ages, page 172, ang pagbabagong ito ay maaaring dulot lamang ng mabisang gawain ng banal na Espiritu. Ang sabi sa atin, kung hahanapin mo ang Panginoon at magbabalik loob araw-araw, ang lahat ng iyong mga bulong-bulungan ay patatahimikin. Ang lahat ng iyong mga paghihirap ay aalisin. At lahat ng mga nakakalitong problema na ngayon ay kinakaharap mo ay malulutas. Mga kapatid, kung hahanapin natin ang Panginoon araw-araw. So, hindi po sinabi niya na tuwing Miyerkules at Biyernes at Sabado lang. Sabi ng Panginoon, hanapin natin siya araw-araw. Dahil araw-araw din tayo kung minsan tinutukso at nagkakamali. Kailangan maging mapagbantay po tayo dito, mga kapatid. Ano pa? Ang sabi sa atin, hindi tayo naniniwala sa isang beses na nahikayat at palaging hikayat. Ang pagiging hikayat ay dapat na isang pang-araw-araw na bagay. So, ibig sabihin, ang conversion pala, mga kapatid, every day. Dapat ang isang katiwala, ang paraan ng kanyang pamumuhay, dapat araw-araw siyang nahihikayat sa kanyang buhay, sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil kung hindi natin magagawang mabuhay ng tapat at mabuting katiwala. Ano pa? Dahil ang katiwala ay nahihikayat sa pamamagitan ng pagpapasakop sa pagiging Panginoon ni Jesucristo. Kaya kung tayo ay katiwala, ay dapat araw-araw pinapasakop din natin ang ating sarili sa Panginoon, mga kapatid. Because we are all, sabi ko again, sinners. Every day, every time, every minute, every second, every year of our life, mga kapatid, nagkukumit tayo ng kasalanan. Dahil naandito pa tayo sa mundong puno ng kasalanan. Wala pa tayo sa langit. Pero, Pastor, kaya ba nating maging perfect kahit na wala pa tayo sa langit? Of course, yes. But not with our effort. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kundi ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, through Jesus Christ. Anong gagawin ko, Pastor? Kailangan mong maranasan everyday ang pagiging hikayat. At ang isang taong tapat na katiwala sa lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ay dapat tayo po ay nagiging hikayat. Ang pagsuko sa Diyos na nagbibigay, mga kapatid, ng ating kalooban sa Kanya ay mahirap para sa isang tao. Totoo po yun. Kasi nga, nag-i-struggle tayo eh. Yan ang pinakamalaki nating pakikipaglaban. Nangangahulugan ito ng pagkamatay sa sarili
Karamihan sa atin ay mas gugustuhin na magtrabaho ng gusto sa paggawa ng mga bagay kaysa sumuko sa kontrol ng ating Panginoon. Kaya hindi masumpungan sa atin ang pagbabago. Kaya yung ay nangangahulugan niya ng pagkamatay sa sarili natin. Kailangan, kung ikaw ay talagang totoong nagnanais na maging isang tunay na katiwala ng Panginoon, kailangan mong patayin yung sarili mo. Hindi patayin na yung spiritual na buhay, kailangan mong patayin yung iyong dating pagkatao. Lahat naman tayo, naranasan na natin yun. That's the reason why we're here. Magkakasama tayo. Bakit? Kasi nga, ito ay ginawa natin during our baptism. Kaya ito, mga kapatid, ay dapat tuloy-tuloy. Dapat tayo ay mananatili sa ating Panginoon para matanggap natin yung pagbabago. Look, ang sabi sa atin sa James 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, dadapwat, magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Bakit ang dyablo hindi tumatakas sa atin? Kasi mga kapatid, hindi naman tayo kasi nagsisisalangsang sa paggawa ng masama na laging itinututok sa atin ng dyablo, mga kapatid. Kaya ang sabi sa atin, importante, yung salitang pasakop, mga kapatid. At pag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, kailangan maranasan natin yung mamatay sa ating sarili. At pag tayo namatay sa ating sarili, hahayaan na natin na ang Panginoon ang siyang magiging driver ng ating buhay. Hahayaan na natin na ang Panginoon ang siyang magiging kapitan natin at siya na ang bahalang magtimon sa atin. Kung saan niya tayo dadalhin, dapat tayo mga kapatid ay marunong sumunod. Dahil ang pagdadalhan sa atin ng Panginoon, sisiguruhin ko sa inyo ay pawang kabutihan at hindi kasamaan. Hindi tayo dadalhin ng Diyos sa kasamaan, kundi dadalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ngunit habang nagtatalaga tayo, muli niya kaming nililikhaan ng isang gawa ng pinong sining na nilikha upang gumawa ng mabuting bagay. Anong sabi sa Epeso? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, mga kapatid. So, ibig sabihin, tayo po ay itinalaga ng Diyos saan daw? Sa paggawa ng mabuti. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa paggawa ng masama. Tayo inihanda ng Diyos para lakaran natin ang dapat nating lakaran na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ay yung mga mabubuting gawa. At dyan niya tayo hinuhulma. Mga kapatid, katulad ng isang putik, sa mga kamay ng nagpapalayok ay isang angkop na imahe para sa aming buhay bilang isang katiwala. Sa pagsuko natin sa kontrol ng Diyos, gumagawa siya ng himala. Habang nagpapasakop tayo sa kanyang paghubog, binago niya tayo sa kanyang sariling imahen, mga kapatid. Kung titignan nyo yung putik, mga kapatid, walang silbi, di ba? Just putik. Tinatapak-tapakan dyan, kung sinong dumaan. Pero pag siya po, mga kapatid, ay nahawakan ng isang magpapalayok, yung ordinaryong putik na winawalang halaga natin, pag dumaan sa kamay ng magpapalayok at nahubog niya ng isang magandang palayok, ito po, mga kapatid, ay nagiging isang malaking silbi sa mga taong gagamit nito. Ganon din po tayo, mga kapatid. Sabi nga ng awit, if can turn the worm into butterfly, tayo po ay kayang baguhin ng ating Panginoon na katulad dito. Mula sa isang pangit na buhay patungo saan? Sa isang buhay na maganda. Mga kapatid. Di ba yung caterpillar, ang pangit niyan nakakakilabot nga pag tinitignan ko yung caterpillar Pero pag yan ay
nag-transform na, makikita mo, ang ganda-ganda niya palang butterfly na iba-iba ang kulay ng kanyang pakpak. Mula sa pangit, patungo sa maganda. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa kanyang katiwala. Na araw-araw ay nababago ang buhay. Mga kapatid, o ano pang sabi sa atin? Ang pagpapasakop ay pagsuko ng ating sarili, hindi ang pagsuko ng ating mga kasalanan. Ang pagsusuko ng ating mga kasalanan ay bunga ng pagsuko ng ating sarili at paghahanap sa Diyos. Kung minsan kasi, ang isinusuko natin sa Panginoon yung mga kasalanan natin. Kaya ang daming gumagawa ng mga New Year's resolution pag January 1 Ngayong year na to, hindi na ako magiging ganito, hindi na ako magiging ganyan, hindi na ako magiging ganon. Pero pagdating ng katapusan ng January, tungtong yung February, andun na naman. Isang taon na naman siya mag-iisip kung ano na naman ang New Year's resolution niya sa January 1. Walang nababago. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi naman natin totoong sinusuko yung sarili natin. Paano ka mababago? Hanggat hindi natin isinusuko ang sarili natin sa Panginoon at hinahayaan natin siya ang gumawa sa buhay natin, mga kapatid, wala pong mababago sa buhay natin. Wala, kahit isa. Wala. Dahil walang magiging karapatan ng Panginoon na baguhin tayo kapag hindi natin ipinagkaloob ang sarili natin sa Kanya. Alam nyo, ang dapat po nating isuko sa Panginoon yung sarili natin na likas na makasalanan. Kasi pag ito ang sinuko natin sa Panginoon at binago niya tayo, yung mga makasalanan na ginagawa natin, yung kasalanan ginagawa natin, mawawala na yon unti-unti sa buhay natin hanggang maging perfect tayo. Ano? Kaya makita nyo dyan, may dalawang binabanggit dyan. Yung sin na singular, at saka yung sins na plural. Yung singular, yun po yung likas natin na tayo makasalanan. Yung sins, yun po yung mga ginagawa nating mali. Minsan tayo mga kapatid, nagsusuko ng sarili yung mga ginagawa nating mali. Pero yung sarili natin, hindi natin naisuko. Ang dapat, para magkaroon tayo ng pagbabago, una nating isuko yung ating sarili na makasalanan na maraming kahinaan. At ang susunod nun, yung mga masamang bagay na ginagawa natin, unti-unting mababago at mawawala sa atin. Naaalala ko nung minsan, nung ako po'y estudyante, nag-retreat kami, mga ministerial student. Ang galing ng aming speaker, na galing sa Amerika, galing ng General Conference. Tapos nag-appeal siya. Sabi niya, okay, somebody will give you a paper and a ball pen. And you need to write all your sins in that paper, and you will bring that paper in this front, and then susunugin. Meron pong ano doon na sunugan, na parang drum na maliit. Susunod naman kami lahat, kasi yun ang appeal ng speaker Susulat naman ako, lahat ng kasalanan ko, sinulat ko na doon, pati yung pangungopia sa exam. Sinulat ko na. Yan, lagay doon. Pagkalagay na ganyan, sunog siya, sunog! Pag uwi ko sa dormitory, napaisip ako, sabi ko, parang may mali. Parang may mali. Parang ang sinunog ko lang doon sa araw na yon ay yung mga ginagawa kong masama. Pero yung ako na gumagawa ng masama, hindi nasunog. Oo. Kaya ang nangyari, pagkatapos ng lahat ng yon, ayun na naman. Mangungopia na naman sa exam para lang makapasa. Mga kapatid. Diba? Bakit? May mga weaknesses tayo Hindi natin agad-agad na maaalis yan sa sarili natin. Kung ang atin lang iiwasan yung ginagawa nating masama, kailangan po nating ibigay ng buong buo ang sarili natin sa Diyos. And let the power of the Holy Spirit na gumawa sa buhay natin at masusumpungan nyo ang pagbabago sa anyong mga buhay.
And ang sabi, dahil ang katiwala ay napagbagong loob, siya ay susunod kay Kristo. Pagka tayo ho ay nabago na dahil isinuko natin yung sarili natin at hinayaan natin na ang Panginoon ang gumawa sa buhay natin at tayo po ay nagbago ng ating kalooban, anong mangyayari sa atin bilang katiwala? Susunod tayo kay Kristo. Kaya ang sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya'y magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano ang sabi diyan, mga kapatid? Ang pagbubunga ng prutas ay hindi maiiwasang resulta ng pagsunod kay Kristo. Ang susi sa tagumpay sa buhay Kristiyano ay matatagpuan sa pagkatuto na sumunod, na pinananatili ang ating koneksyon sa pinagmulan ng buhay. Kaya napaka-importante po yung salitang manatili. At yung salitang manatili, hindi lang isang araw yan. Araw-araw yan. Dahil pagka yan ay nawala sa isang iglap lang, hindi ka na nananatili sa Panginoon. At kapag hindi ka na nanatili sa Panginoon, doon ka na magsisimulang gumawa ulit ng mga bagay na hindi maganda. Doon na ulit lalabas sa atin yung mga bagay na ugali na hindi maganda. Kaya kailangan yung pananatili araw-araw yan, mga kapatid. Kaya yung bunga sa atin, sa ating pagsunod, inaalis ng Diyos ang mga bahagi ng ating buhay na pumipigil sa atin na magbunga. Ang buhay ng isang katiwala ay nagsisimula sa krus at patuloy na mananatili kay Kristo. Sa pamamagitan ng malalim na koneksyon na ito, mayroon tayong kapangyarihan na manahan kay Kristo at sa kanyang trono. Sabi ulit ni Morris Benden, ang isa na nasa isang matibay na pang-araw-araw na relasyon kay Kristo ay may pataas na kalakaran sa buhay sa kabila ng paminsan-minsang mga pagkabigo natin sa buhay, mga kapatid. Step to Christ, na nais ko pong iwanan sa inyo ngayong gabi, page 71. Ang sabi po dito, kapag ang isip ay nananahan sa sarili, ito ay tumatalikod kay Kristo, ang pinagmumula ng lakas at buhay. Kaya't patuloy ang pagsisikap ni Satanas na panatilihin ang atensyon na inililihis mula sa tagapagligtas at sa gayon ay maiiwasan ang pagkakaisa at pakikipag-isa ng kaluluwa kay Kristo. Anong ibig sabihin? Kung ang isa po, mga kapatid, o kung tayo ay nasa isang matibay na pang-araw-araw na relasyon kay Kristo, kung gayon si Kristo ang may kontrol ng ating direksyon. Sa kabilang banda, kung ang isa naman ay wala sa isang matibay na pang-araw-araw na relasyon, ang dyablo ang may kontrol sa kanyang direksyon. Ngayong gabi, mga kapatid, alin ang pipiliin natin sa dalawa? Dalawa lang ang pwedeng kumontrol sa atin sa mundong ito, ang Diyos at si Satanas. Bilang isang katiwala, kanino po natin gustong ibigay ang buhay natin? Bilang isang katiwala, kanino po natin gustong makontrol sa ating mga buhay? Sa Diyos o kay Satanas? Kung tayo po, mga kapatid, ay magpapasya na ang buhay natin ay palagi nating isusuko at itatalaga sa Panginoon, ang isang bagay na gusto kong siguruhin sa inyo ngayong gabi, hindi tayo mabibigo na makita ang pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at mabubuhay tayo ng isang tapat at mabuting katiwala. Pagpalain po tayo ng Diyos sa gabing ito. For our closing song, let us all stand and sing Rescue the Perishing on hymn number 251-251.
maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyong malaking pag-ibig sa bawat isa sa amin, na sa kabila po ng aming pagiging likas na makasalanan, ay patuloy po ninyo kaming pinagkakalooban ng kapangyarihang mabago ang aming mga buhay. Hinihiling po namin, dakilang Diyos, na dapat nanawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay palagi pong sumaaming mga buhay, upang ang aming pong pang-araw-araw na buhay ay patuloy na inyong masusumpungan ng pagbabago, at kami ay magiging karapat-dapat na tawagin niyong katiwala sa sanlibutan ito, upang amin pong pangunahan at pamahalaan ang mga bagay na inyong ipinagkatiwala sa amin sa lupang ito. Nawa, O Diyos, ang inyong bendisyon at ang inyong pag-iingat ay maranasan po namin, at inyo po kaming iyahatid sa aming mga tahanan ng ligtas sa anumang kapahamakan. At sa kinabukasan ng gabi ay muli po ninyo kaming ibabalik sa bahay-sambahang ito, upang maipagpatuloy po namin ang mga mensahe na magbabago ng aming mga buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.